Naranasan mo na bang basahin ang mga ebanghelyo at mapansin ang tensyon tuwing binabanggit ang salitang Samaritano? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ang isang salitang iyon ay may dalang kahihiyan, matinding galit at mabigat na nakaraan? Karamihan sa mga mananampalataya ngayon ay iniisip ang mabuting Samaritano bilang isang mahabaging banyaga. Pero noong unang siglo, ang salitang iyon ay parang isang pang-insulto. Ngayon, babalik tayo sa nakaraan para tuklasin kung paano ang isang bansang nahati, isang banal na gusaling, giniba, galit sa pagitan ng mga lahi at daan-daang taon ng mapait na paghuhusga ang lumikha ng isa sa pinakamalalalim na sugat sa buong kasaysayan ng Biblia. At masusaksihan natin kung bakit si Jesus ay lumakad patungo mismo sa gitna ng sugat na iyon at ipinahayag ang isang bagong paraan ng pamumuhay. Bago tayo magsimula, gusto kitang imbitahang makisama sa pag-uusap na ito. Kung ang paksang ito ay tumatama na sa puso mo, i-comment ang 77 para malaman kung nakikinig ka. Pindutin ang like, mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video na ito sa isang taong kasalukuyang dumaraan sa kanilang sariling paglalakbay ng pagkawasak at muling pagbangon. Ang kasaysayan kung paano nahati ang Israel ay hindi nagsimula sa kaguluhan, kundi sa pinakamaluwalhating bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Solomon, naranasan ng bansa ang kasaganaan, kapayapaan, at respeto mula sa buong mundo na hindi pa nila naranasan kailanman. Ang dakilang templo sa Jerusalem ay naging paalala ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan at ang mga hari mula sa malalayong bansa ay bumiyahe upang masilayan ang katalinuhan ni Solomon at ang kanyang kayamanan. Pero sa likod ng lahat ng karangyaang iyon may unti-unting nasisira. Sinasabi sa Mga Hari Kabanata 11 talata 4 na hindi nabuo ang debosyon ni Solomon sa Panginoon gaya ng kay David na kanyang ama. Ang kanyang maraming asawa mula sa ibang bayan ay unti-unting nakaimpluwensya sa kanya na tanggapin at itaguyod ang pagsamba sa mga huwad na Diyos. Ang espiritual na pundasyong dating nagbuklod sa buong kaharian ay nagsimulang gumuho. Kahit na sa panlabas ay mukhang lalong lumalago ang kanilang tagumpay. Kasabay ng pagtalikod nila sa Diyos, ang pang-araw-araw na buhay ng karaniwang mamamayan ay lalong naging mahirap. Para mapanatili ang kanyang malalaking proyekto, marangyang palasyo at makapangyarihang hukbo, ipinatupad ni Solomon ang mabibigat na buwis at sapilitang paggawa. Ang bansang dating masagana at nagkakaisa ay unti-unting naging lugar kung saan ang mga tribo sa hilagang bahagi ay lalong nakaramdam ng pangwawalang bahala at bigat. Lumalalim ang galit, ngunit pinipigilan pa habang nabubuhay si Solomon. Kitang-kita nila ang karangyaan sa paligid, pero pasan din nila ang mabigat na pasanin sa balikat. Sa ilalim ng makinang na anyo, may tahimik na pagkasunog ng hinanakit, parang baga na naghihintay ng simula ng sunog. At dumating ang sandaling iyon nang mamatay si Solomon at ang anak niyang si Rehoboam ang naging hari. Tumanggap siya ng isang kahariang mukhang matatag, pero sa totoo'y marupok na sa kaloob-looban. Nilapitan siya ng mga kinatawan ng mga hilagang tribo at humiling, bawasan ang mabibigat na gawain at mga pasaning ipinataw ni Solomon at sila'y mananatiling tapat. Pinayuhan siya ng matatandang tagapayo na magpakita ng malasakit sa bayan at makuha ang kanilang loob. Pero binaliwala ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, pinakinggan niya ang mga kabataang kasabayan niyang lumaki sa layaw, na nagtulak sa kanya sa kapalaluan at kalupitan. Dahil sa kanilang impluensya, nagpasya siya ng isang bagay na ikasisira ng lahat. Sa isang saglit na nagbago ng kasaysayan ng Israel, sinagot ni Rehoboam ang bayan ng may paghamak. Kung mabigat ang pasaning ibinigay sa inyo ng aking ama,
mas lalo kong pabibigatin iyon. Dahil sa malupit na salitang iyon, tuluyang nasira ang maselang ugnayan, tumangging magpasakop ang mga hilagang tribo at humiwalay. 10 sa 12 tribo ang bumuo ng hilagang kaharian na tinawag na Israel, at kalaunan ay ginawang kabisera ang Samaria. Tanging ang mga tribo ng Huda at Benjamin ang nanatiling tapat sa angkan ni David sa Jerusalem. Ang isang simpleng pagtatalo sa pamumuno ay naging malalim na espiritual na pagkakabiyak, isang sugat sa bayan ng Diyos na hindi na gumaling sa buong lumang tipan. Nang mahati ang kaharian at si Jeroboam ang naging unang pinuno ng hilaga, agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Bagamat may kapangyarihan siya bilang pinuno, natatakot siyang mawalan ng koneksyon sa damdamin ng kanyang mga nasasakupan. Ayon sa kautusan ni Moises, ang tamang lugar ng pagsamba ay sa Jerusalem na nasa timog na bahagi ng kaharian sa ilalim ng lahi ni David. Kinabahan si Jeroboam na kapag patuloy na bumibisita ang kanyang mga mamamayan sa Jerusalem tuwing kapistahan at paghahandog, baka muling bumalik ang kanilang puso sa Huda. Sa halip na magtiwala sa Diyos, nagpasya siya sa dahilang pawang takot. Nagtayo siya ng 2 gintong guyang rebulto, isa sa lungsod ng Bethel at isa pa sa Dan, at ipinahayag, "Ito ang inyong mga Diyos, o Israel." Ang hakbang na nagsimula bilang estratehiyang pampolitika ay naging espiritual na trahedya na tatak sa hilagang kaharian sa maraming salinlahi. Ang mga gintong guyang ito ay hindi basta estatwa lang. Sila ay naging simbolo ng huwad na proteksyon at tiwaling pagsamba sa Diyos. Sinabihan ng bayan na maaari silang sumamba sa Diyos ng Israel habang nilalabag ang kanyang mga utos. Habang lumilipas ang panahon, lumaganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa buong lupain. Nagpatayo ng mga dambana, mga altar at mga templo para sa mga banyagang Diyos sa iba't ibang dako. Ngunit hindi sila pinabayaan ng Panginoon na walang babala. Ipinadala niya ang mga propetang tulad ni Elias at Eliseo upang manindigan laban sa mga hari, magpababa ng apoy mula sa langit at ipakitang ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos. Sa mga sumunod na taon, nagsalita sina Amos at Hosea ng may matalas na pananalita. Isiniwalat ang kasalanan, huwad na relihiyon at kataksilan sa Diyos. Nakiusap sila sa Israel na magbago, talikuran ang mga Diyos-Diyosan at muling ibalik ang tipan sa Diyos. Pero sa kabila ng mga himala, makapangyarihang babala at walang sawang panawagan, ipinagpatuloy ng hilagang kaharian ang landas ng pagsuway. Sa wakas, umabot na sa hangganan ang matagal na pagtitiis ng Diyos at dumating ang hatol. Noong taong 722 BC, sinalakay ng makapangyarihang imperyong Asiryo ang hilagang kaharian ng Israel ng may napakalakas na puwersa. Matapos ang mahabang digmaan, nasakop ng Asirya ang Samaria, ang kabisera ng kaharian. Sa ikalawang hari kabanata 17, talata 6, malinaw na inilarawan ang pangyayaring ito. Sinakop ng hari ng Asirya ang Samaria at dinala ang mga Israelita sa pagkabihag. Napakaraming mamamayan ang inalis at ipinatapon sa malalayong lugar ng imperyo. Naiwang wasak at iniwan ang mga sakahang lupa, mga tahanan ng pamilya at buong lungsod na dating pag-aari ng mga tribo ng Israel. Isang malinaw na patutuo sa naging bunga ng pagsuway nila sa tipan ng Diyos. Ngunit hindi natapos ang kwento sa pagkabihag lamang. May estratehiya ang Assyria na ilipat-lipat ang mga natalong mamamayan upang pigilan ang anumang posibleng paghihimagsik at upang paghalu-haluin ang iba't ibang kultura. Kaya't nagdala sila ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, bawat isa may sariling wika, Diyos at kaugalian, at pinatira sila sa mga bayan ng Samaria.
Nagsimulang mag-asawa ang mga dayuhang ito at ang mga Israelitang naiwan sa lupaing iyon. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang isang bagong komunidad, isang pinaghalong grupo na may kaunting dugong Israelita, ngunit malakas ang impluensya ng iba't ibang kultura. Ang pangkat na ito ang kalaunay tatawaging mga sinaunang Samaritano, isang natatanging lipi na may komplikadong pagkakakilanlan na isinilang sa gitna ng kaparusahan mula sa Diyos. Sa pilitang paglilipat at pagsasanib ng iba't ibang kultura sa dating lupain ng Hilagang Israel. Nang ilipat ng mga Asiryo ang mga banyaga sa Samaria, dumating sila sa isang lupain na may kasaysayang hindi nila nauunawaan at isang Diyos na hindi nila kilala. At agad na nagsimulang mangyari ang isang kakilakilabot na bagay. Inatake sila ng mababangis na leon at ang takot nila ay mabilis na naging espiritual. Naniwala sila na pinarurusahan sila ng Diyos ng lupain dahil hindi nila alam kung paano siya parangalan. Para sa kanila, bawat lupain ay may sariling Diyos at para mamuhay ng payapa, kailangang igalang ang Diyos ng lugar na iyon. Kaya't nagsugo sila ng mensahe sa hari ng Assyria, humihingi ng tulong upang mapawi ang galit ng Diyos ng lugar na iyon. Bilang tugon, nagpadala ang hari ng isang paring Israelita mula sa mga lugar ng pagkabihag upang turuan ang mga bagong residente kung ano ang hinihingi ng Diyos ng Samaria. Sa unang tingin, tila ito'y isang positibong hakbang patungo sa tunay na pagsamba, ngunit may malungkot na suliranin. Ang paring ito ay mula sa hilagang sistema ng relihiyon na matagal ng tiwali. Ang kaalaman niya tungkol sa Diyos ay nahubog na ng henerasyon ng maling turo, pagsamba sa Diyos-Diyosan at relihiyong ginamit para sa kapangyarihang pampulitika. Kilala niya ang pangalan ni Yahweh. May kaalaman siya sa ilang banal na utos, pero dala rin niya ang baluktot na turo at kalahating katotohanan na siyang dahilan kung bakit lumayo ang Israel sa Diyos noon pa man. Sa halip na ibalik sila sa tunay na tipan ng katapatan, na ilatag ang mga kondisyon para sa isang bagong uri ng espiritual na pagkalito. Ang naging resulta sa Samaria ay hindi lubusang pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, ni hindi rin buong pagbabalik sa tunay na Diyos. Sa halip, nabuo ang isang pinaghalong relihiyon, isang pagsasanib ng pananampalatayang Israelita at mga kaugaliang dinala mula sa ibang lupain. Sa Ikalawang Hari Kabanata 17, Talata 33, malinaw na inilarawan ang sitwasyon. Pinarangalan nila ang Panginoon, ngunit patuloy din nilang sinamba ang kani-kanilang mga Diyos. Binabanggit nila ang kanyang pangalan, sinusunod ang ilang tradisyonal na gawi, at may puwang si Yahweh sa kanilang buhay. Pero hindi nila tinalikuran ang iba pang mga Diyos o ang mga seremonyang dala nila mula sa pinagmulan nilang bansa. Nahati ang kanilang paniniwala, kalahati ay tunay na ugnayan sa Diyos, kalahati ay kompromiso. Ang pagsasanib ng relihiyon, kalahating pagsamba kay Yahweh, kalahating pagsunod sa pagano, ang naging pundasyon ng tinatawag nating Samaritanong pagsamba. Habang lumilipas ang panahon, hinubog ng pagsasanib na ito hindi lamang ang kanilang espiritual na buhay, kundi pati na rin kung paano sila tinitingnan ng iba. Para sa mga Hudyo ng sumunod na henerasyon, hindi lamang ito isang malungkot na kwento, ito ay isang pang-iinsulto. Itinuturing silang espiritual na tiwali dahil ang paraan ng kanilang pagsamba ay hindi tugma sa kautusang ibinigay kay Moises. Tinitingnan silang hindi dalisay ang lahi, bunga ng pag-aasawa sa mga banyaga. Itinuturing silang hindi mapagkakatiwalaan sa mga bagay na banal. Sa paningin ng mga Hudyo, sila ay nasa labas ng tunay na komunidad ng tipan, hindi ganap na pagano, pero hindi rin tunay na tapat sa Diyos. Unti-unting naging lantad ang paghamak na ito at ang dating kasaysayang masakit ay naging matinding galit
na tumagal hanggang sa panahon ni Jesus. Lumipas ang daan-daang taon at ang mga imperyong dating makapangyarihan ay bumagsak isa-isa. Ang Assyria na nagpalipat-lipat sa mga tribo ng Hilaga at nagdala ng mga dayuhan sa Samaria ay tuluyang bumagsak. Sumunod ang Babylonia na sinakop ang Huda, winasak ang templo sa Jerusalem at dinala ang maraming Hudyo sa pagkabihag. Ngunit bumagsak din ang Babylonia sa paglakas ng Persya. Sa ilalim ng pamamahala ng mga hari ng Persya, nagsimula ang isang bagong yugto ng kasaysayan. Naglabas ng opisyal na kautusan ang mga hari ng Persya na pinapayagan ang mga Hudyo na bumalik sa kanilang lupang ninuno at muling itayo ang lungsod ng Jerusalem at ang tahanan ng Panginoon. Ang mga guhong iniwan ng maraming dekada ay naging proyekto ng pag-asa habang ang mga nagbalik mula sa pagkabihag ay nagsimulang maglatag ng pundasyon para sa isang bagong templo. Sa panahong maselan ng muling pagtatayo, muling nagtagpo ang landas ng mga Hudyo at mga Samaritano sa isang pangyayaring magiging mahalaga sa hinaharap. Nang mabalitaan ng mga Samaritano na ang mga bumalik na bihag ay nagtayo ng templo para sa Diyos ng Israel, lumapit sila kina Zerubabel at sa mga pinuno ng Huda na may tila alok ng pagtutulungan. Hayaan ninyong tumulong kami sa pagtayo, hiling nila, dahil katulad ninyo, sinasamba rin namin ang inyong Diyos at kami naghahandog sa Kanya. Sa kanilang pananaw, mayroon silang kaugnayan sa Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. May matagal na rin silang kasaysayan ng pagsamba sa lupang iyon at naniniwala silang karapat-dapat din silang maging bahagi ng proyektong ito ng muling pagtatayo. Ngunit iba ang tingin dito ng mga pinuno ng Huda. Para sa kanila, ang pinaghalong lahi ng mga Samaritano at ang kanilang pinagsamang mga gawi sa pagsamba ay hindi karapat-dapat para sa isang bagay na sagrado gaya ng muling pagtatayo ng templo ng Panginoon. Matatag ang sagot ni Zerubabel at ng mga pinunong angkan. Wala kayong bahagi sa aming gawain sa pagtatayo ng templo para sa aming Diyos. Kami lamang ang magtatayo nito para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pagtangging iyon ay nagdulot ng malalim na sugat. Ang isang pagkakataon sana para sa pagkakasundo ay nauwi sa mas matinding pagkakahiwalay. Ang mga Samaritano na dati nang tinitingnan ng may pagdududa, ngayon ay hayagang tinanggihan at kinumpirma ang kanilang pagiging tagalabas sa paningin ng mga Hudyo. Hindi ito nanatili sa damdamin lamang. Nauwi ito sa lantad na pagsalungat, nakipagtulungan ang mga Samaritano sa ibang mga karatig na bayan upang hadlangan ang muling pagtatayo sa pamamagitan ng ugnayang pampulitika, mga akusasyon at pagpapalaganap ng panghihina ng loob upang maantala o tuluyang mapigil ang proyekto. Sa paglipas ng panahon, habang lalong tumitibay ang pagkakahiwalay, nagpasya ang mga Samaritano na bumuo ng sarili nilang lugar ng pagsamba sa bundok Gerizim. Naniniwala silang ang bundok na ito na binanggit sa mga talata gaya ng Deuteronomyo, Kabanata 11 talata 29 at Josue, Kabanata 8 talata 33, ang tunay na lugar na pinili ng Diyos upang manahan at pagpalain ang kanyang bayan. Dahil sa hakbang na iyon, naging pisikal at malinaw ang pagkakahati sa pamamagitan ng istruktura. Dalawang magkaibang bayan, dalawang magkaibang templo, dalawang naglalabang pag-aangkin bilang tunay na bayang tipan. Ang dating usaping pangkasaysayan, lahi at pamahalaan ay tuluyang naging isang espiritual na labanan. Para sa mga Hudyo, ang templo sa Jerusalem lamang ang lehitimong tahanan ng Diyos. Para sa mga Samaritano, ang bundok Gerizim ang banal na bundok. Hindi lamang nila tinitingnan ang isa't isa bilang magkaiba, kundi bilang lubos na mali.
Ang pait sa pagitan nila ay sumanib na sa kanilang mga gawi sa pagsamba sa mga banal na kasulatan at sa kanilang pag-unawa sa sariling pagkakakilanlan, isang hatiang hindi na pansamantala kundi tila panghabang buhay. Sa paglipas ng mga siglo, hindi humupa ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano. Sa halip ito'y lalo pang tumindi. Sa panahon ng mga Makabeyo, habang ipinaglalaban ng mga Hudyo ang kanilang kalayaan at pananampalataya laban sa mga dayuhang kapangyarihan, muling lumutang ang lumang hidwaan. Ang mga pinunong Hasmoneo mula sa angkan ng mga Makabeyo ay hindi lang pinunong politikal, kundi matitinding tagapagtanggol ng pagsambang sa tingin nila ay tunay. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, ang anumang templo, dambana o lugar ng pagsamba na tila banta sa Jerusalem ay tinuturing na panganib na kailangang alisin, hindi tanggapin. Noong mga taong 128 BC, lumala ito sa isang marahas na hakbang. Si Juan Hircano, isang Hasmoneong mataas na pari at pinuno, ay nagsagawa ng kampanyang militar laban sa Samaria at tuwirang tinarget ang bundok Gerizim kung saan nagtayo ng templo ang mga Samaritano maraming henerasyon na ang nakalipas. Ang templong iyon ang pinakapuso ng espiritual na buhay ng mga Samaritano, isang lugar na pinaniniwalaan nilang pinili mismo ng Diyos upang pagtibayin ang kanyang pangalan. Para sa kanila, ang Gerizim ay hindi lamang alternatibo, kundi ang tunay na bundok ng pagpapala. Kaya't nang ipag-utos ni Hircano ang paggiba nito, hindi lang ito simpleng operasyong militar. Isa itong tuwirang pag-atake sa pagkakakilanlan at paniniwalang espiritual ng mga Samaritano. Para sa kanila, ang paggiba ng banal nilang lugar ay isang malalim na sugat, isang marahas na hakbang na lalong nagpapatunay sa takot nila tungkol sa kapangyarihan ng mga Hudyo. Ang lugar kung saan ang kanilang mga ninunoy naghain, nanalangin at nagdiwang ng pananampalataya ay naging guho. Ang koneksyon nila sa Diyos, sa paningin nila, ay sa pilitang inalis. Ngunit para sa maraming Hudyo noong panahong iyon, iba ang pananaw. Sa kanila, ito'y isang paglilinis, isang kinakailangang hakbang upang alisin ang huwad na templo na tila banta sa kataas-taasang halaga ng Jerusalem. Ang isang pangkat ay nakaranas ng ganap na pagkawasak, habang ang kabila ay itinuring ito bilang tapat na pagsunod sa Diyos. Mula noon, tuluyang naging hayag ang galit, lalo't lalo nang itinuring ng mga Hudyo ang mga Samaritano bilang mga taksil sa pananampalataya. Mga taong dumungis sa tunay na paniniwala, tumutol sa Jerusalem at kumapit sa isang kalabang dambana. Sa panig naman ng mga Samaritano, ang mga Hudyo ay nakita bilang mapaniil, mga gumamit ng lakas militar at autoridad sa relihiyon upang burahin ang kanilang kasaysayan at supilin ang kanilang pagsamba. Ang paglalakbay sa pagitan ng mga rehiyon ng Judea at Samaria ay naging tensyonado at madalas ay mapanganib. Maraming Hudyo ang piniling maglakbay sa mas mahahabang ruta upang lubusang iwasan ang lupain ng mga Samaritano. Nabuo ang mga patakarang panlipunan na nagpatingkad sa ganap na pagkakahiwalay. Ang sabayang pagkain, pagtanggap ng pagbisita, pag-aasawa sa kabilang grupo, at kahit ang pag-inom ng tubig mula sa parehong balon ay mariing pinanghinaan ng loob o tuluyang ipinagbawal. Sa panahon na si Jesus ay naglalakbay sa mga maalikabok na daan ng Galilea at Judea, naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang pagkakahating ito. Sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ito sa isang malinaw at makapangyarihang pangungusap nang makipag-usap si Jesus sa babaeng Samaritana sa tabi ng balon, labis ang kanyang pagkagulat at ipinaliwanag mismo ng teksto kung bakit. Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga Samaritano.
Ang hidwaang nagsimula pa noong panahon ni Solomon bilang politikal na tensyon ay lumawak, patong-patong, hanggang sa ito'y naging napakalaking agwat, espiritual at panlipunan, na tanging isang tagapagligtas na handang sirain ang mga hadlang ang maaaring magsimulang gamutin ito. Sa gitna ng mahabang kasaysayan ng pagdududa at paghamak, pumasok si Jesus sa eksena, hindi bilang isa pang gurong Hudyo na iniiwasan ng Samaria, kundi bilang isang taong buong tapang na hinarap ang hadlang na matagal nang tinanggap ng lahat. Hindi niya pinili ang mas ligtas na daan sa paligid ng Samaria. Sa halip, ayon sa Juan Kabanata 4, Talata 4, kinailangang dumaan siya sa Samaria na para bang mismong layunin niya ang nagtulak sa kanya sa direksyong iyon. Sa balon ni Jacob sa labas ng isang bayang Samaritano, naupo siya, pagod at uhaw, naghihintay. Nang lumapit ang isang babaeng Samaritana upang igib ng tubig, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan mula sa isang lalaking Hudyo noon. Siya ang unang nakipag-usap. Ang babae ay itinatwa sa 3 aspeto. Samaritana ang kanyang lahi, siya ay babae sa isang patriarkal na lipunan at may madilim siyang nakaraan. Ngunit humingi si Jesus sa kanya ng tubig, isang simpleng pakiusap na may dalang paggalang sa kanyang halaga bilang tao. Inanyayahan niya siya sa isang tapat na pag-uusap. Inilantad ang mga nakatagong bahagi ng kanyang buhay, ngunit hindi siya hinusgahan. Sa halip, itinuro siya ni Jesus sa pag-asang may mas mabuti pang darating. Sa kanilang pag-uusap, tinukoy ni Jesus ang pinakasensitibong bahagi ng alitan, ang usapin ng tunay na pagsamba. Binanggit ng babae ang pagtatalo tungkol sa bundok Gerizim at sa Jerusalem sa pagitan ng pananaw ng mga Samaritano at mga Hudyo. Hindi umiwas si Jesus sa katotohanan, ngunit itinaas niya ang antas ng usapan lampas sa matagal ng hidwaan. Darating ang panahon, sabi niya, at ngayoy narito na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Hindi na malilimitahan ang pagsamba sa isang bundok o templo, kundi ito'y tutuon sa Diyos na buhay at sa pusong binago niya. Pagkatapos, sa isang pambihira at makabuluhang sandali, malinaw na ipinahayag ni Jesus kung sino siya. Ako na nakikipag-usap sa iyo ngayon, ako ang Mesyas. Ang babae ay naging tagapagdala ng balita sa sarili niyang komunidad at maraming Samaritano ang sumampalataya sa kanya. Lumampas pa sila sa ginawa ng marami sa Israel. Hayagan nilang ipinahayag, tunay ngang siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Ang mga dating hinamak ngayon ay kabilang sa mga unang kumilala kung sino talaga si Jesus. Ngunit ang pagmamahal ni Jesus sa mga Samaritano ay hindi natapos sa isang tagpo lamang. Sa Lucas, Kabanata 10, nang itanong ng isang tagapagturo ng batas, "Sino ang aking kapwa?" Tumugon si Jesus sa pamamagitan ng isang kwento kung saan ang pangunahing bayani ay isang Samaritano. Isang manlalakbay ang inatake at iniwang halos patay. Dumaan ang mga lider relihiyoso ngunit hindi tumigil. Isang Samaritano ang huminto, ginamot ang kanyang sugat at binayaran ang kanyang pagpapagaling. Ang aral ay malinaw. Ang kahabagan, hindi ang lahi o relihiyosong katayuan, ang katuparan ng utos ng Diyos na magmahal sa kapwa. Sa Lucas, Kabanata 17, 10 kitongin ang pinagaling ni Jesus. Ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat at siya'y isang Samaritano. Muli, ang itinuturing na tagalabas ang siyang naging halimbawa ng tunay na pasasalamat at pananalig. Sa Lucas, Kabanata 9, nang tanggihan ng isang pamayanang Samaritano si Jesus, gustong tawagin ng mga alagad ang apoy mula sa langit. Ngunit mahigpit silang pinagalitan ni Jesus. Hindi niya pinayagang ang paghihiganti at parusa ang maging pagkakakilanlan ng kanyang kaharian. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita,
kwento at gawa, pinutol niya ang siklo ng puot, ipinakita niya na sa pamamagitan niya daan-daang taon ng pagkakahati ay maaring mabuwag at ang mga dating kaaway ay maaring maging bahagi ng sambahayan ng Diyos. Nang muling mabuhay si Jesus at naghanda ng bumalik sa Ama, hindi niya nakalimutan ang Samaria. Sa huling tagubilin niya sa kanyang mga tagasunod, malinaw ang daang itinakda niya para sa magandang balita. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa Kabanata 1, Talata 8. Pansinin ang pagkakasunod. Bago pa makarating ang mensahe sa mga teritoryong Griego at Romano, bago ito dumating sa mga sentrong lungsod ng mga hindi Hudyo, itinakda muna itong dumaan sa Samaria. Ang mismong lugar na dating tinatanggihan at iniiwasan ay sadyang inilagay sa unahan ng lumalawak na kaharian ng Diyos. Nang sumiklab ang pag-uusig sa Jerusalem, napilitang magsikalat ang mga mananampalataya. Isa sa kanila, si Felipe, ay nagtungo sa isang lungsod sa Samaria at nangaral doon. Ang dala niya ay hindi mababang bersyon ng katotohanan, hindi ebanghelyong para lamang sa hindi mahalaga. Ang ipinahayag niya ay ang parehong magandang balita. Ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Habang ipinapahayag niya ang mensahe ni Kristo, hayagang kumilos ang makapangyarihang kapangyarihan ng Diyos. Ang masasamang espiritu ay sumisigaw at umaalis mula sa mga taong matagal nang pinahihirapan ng mga ito. Ang mga lalaki at babaeng binihag ng masasamang espiritu ay pinalaya at nakaranas ng kalayaan. Ang mga hindi makagalaw o makalakad ay gumaling at muling nakalakad. Ang espiritual na dilim at pisikal na pagdurusa na matagal nang nagpapahirap sa Samaria ay unti-unting nawala. Ayon kay Lucas, habang isinasama ang mga himala sa pangangaral ni Felipe, napuno ng labis na kagalakan ng buong lungsod. Hindi ito basta tuwang damdamin lang, ito'y malalim at hindi inaasahang galak mula sa isang komunidad na matagal nang tinuring na hindi karapat-dapat, na ngayoy nalaman na ang mga bisig ng tagapagligtas ay nakaunat din para sa kanila. Ang ilan na buong buhay ay namuhay sa ilalim ng pagkakait ng mga Hudyo ay ngayon, marahil sa unang pagkakataon, ay nakarinig na sa pamamagitan ni Kristo, sila ay hindi nakalimutan, hindi mababa, kundi iniimbitahan mismo sa pinakasentro ng ginagawa ng Diyos. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang mensahe ng Diyos, gumawa sila ng isang di pangkaraniwang hakbang. Ipinadala nila sina Pedro at Juan, dalawa sa pinakakilalang apostol, mga lalaking personal na naglakbay kasama ni Jesus upang saksihan ang ginagawa ng Diyos doon. Sila mismo na dati maaaring nag-atubiling tumapak sa lupa ng Samaria ay ngayon ay nagtungo, hindi upang mag-usisa o kumontra, kundi upang magpatunay at magpala. Nanalangin sila para sa mga mananampalatayang Samaritano upang matanggap nila ang banal na espiritu. At habang ipinapatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila, bumaba ang espiritu. Ang tagpong ito ay nagsilbing hayag na patunay na ang mga Samaritano ay hindi hiwalay na sangay ng pananampalataya, kundi ganap na bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Ang mga apostol na dating may hilig na umiwas sa Samaria ay ngayoy naroon mismo sa gitna ng kanilang mga kapatid. Hinahawakan sila, ipinapanalangin, kinikilala bilang mga kapantay na tumanggap ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, ang pader sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano na tumagal ng maraming siglo ay hindi lang napahina, tuluyang nawasak. Ang magandang balita ay hindi lang unang dumating sa Samaria bago pa makarating sa mundo ng mga hentil,
kundi ito rin ang nagbago sa isang rehiyong dating pinaghaharian ng pagkakahati at naging buhay na patunay na sa pamamagitan ni Kristo, itinatayo ang isang pamilyang nagkakaisa kahit pa sa gitna ng matagal ng alitan. Para sa mga mananampalatayang may lahing Aprikano-Amerikano, ang kwento ng mga Samaritano ay hindi lang isang lumang kasaysayan. Ito'y tila salamin ng kanilang sariling karanasan. Isang komunidad na sa pilitang pinaalis sa kanilang bayan, binunot ng mga imperyo at digmaan na wala silang kontrol, tinatakan bilang marumi, pinagdududahan ang pinanggalingan at isinantabi ang kanilang pagsamba bilang hindi totoo. Ang mga batas, kaugaliang panlipunan at mga pamantayang pangkultura ay lumikha ng malinaw na hangganan upang ilayo sila sa malayong dako ng paggalang at pagtanggap. Namuhay sila na may reputasyong hindi nila pinili, dala-dala ang kahihiyang ikinabit sa kanila ng mga taong itinuring ang sarili na mas dalisay, mas tama, mas karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos. Nauunawaan ng mga Samaritano kung paano ang pakiramdam na husgahan bilang hindi kabilang bago pa man sila makapagsalita. Ang kanilang mga panalangin ay binalewala, ang kanilang mga kaugalian ay tinawanan, at ang kanilang mismong pag-iral ay itinuring na marumi. Ayon sa pananaw ng maraming Hudyo noon, sila ay mga taong dapat iwasan, hindi yakapin. Para sa maraming itim na Kristiyano sa Amerika, malalim ang pagkapukaw ng kwentong ito sa kanilang sariling kasaysayan. Mula sa mga lupang sinakop, sa pilitang pagpapagal, pansegregasyong patakaran, diskriminasyon sa pabahay, at hindi pantay na pagpipitlag, umiiral ang isang mahabang alaala ng pagkaalis ng dangal, ng pagiging hinusgahan bago pa makapagsalita, ng pagiging tiningnan bilang problema sa halip na bilang tao. Ang mga simbahan, komunidad, paaralan at mga istrukturang panlipunan ay madalas nagpapatibay sa mensaheng hindi ka kabilang sa hapag. At gayon paman, sa kwento ng mga Samaritano pumasok si Jesus. Hindi niya dala ang takot, pagkiling o mga paunang palagay ng kulturang nakapaligid sa kanya. Kung saan nakikita ng iba ang karumihan, nakikita niya ang pagkakataon para sa paglilingkod. Kung saan pinipili ng iba ang daan sa paligid ng Samaria, siya mismo ang dumaan sa gitna nito. Naupo siya sa tabi ng balon ng isang Samaritana, humiling ng tubig at tinawag siya bilang isang taong may halaga, katalinuhan at kaluluwang walang hanggan. Ibinahagi niya ang mga talinghaga kung saan ang Samaritano ang tunay na kapitbahay, ang tagalabas na naging huwaran. Tinanggap niya ang pasasalamat ng isang ketunging Samaritano at pinuri ang kanyang pusong nagpapasalamat. Sa bawat kilos niya, tumatanggi siyang hayaan ng puot na minana ng kultura ang mamuno sa kanyang layunin. Para sa mga mananampalatayang itim, ang Jesus na ito ay hindi malayo. Siya ay lubhang makabuluhan. Siya ang pumapasok sa mga komunidad na tinatawag na delikado, sira o walang halaga at idinideklara silang mahalaga. Ipinapaabot niya sa mga isinantabi na sila ay nakikita, nauunawaan at tinatanggap. Tumitindig siya laban sa mga istrukturang nagkakait ng pagkatao at tinatawagan ang lahat ng sumusunod sa kanya na gawin din ito. Ang hadlang na gustong panatilihin ng lipunan sa pagitan ng mga lahi, antas ng kabuhayan at kultura, winawasak niya sa pamamagitan ng sarili niyang sakripisyo sa krus at patuloy niya itong ginagawa hanggang ngayon. Pinagagaling ang sugatang pagkatao, ibinabalik ang nawalang halaga at binubuo ang isang kahariang kung saan ang mga dating itinulak sa gilid ay ngayon ay nakatayo bilang mga anak mismo sa gitna ng kanyang pagmamahal. Ang kwento ng mga Samaritano ay hindi lang bahagi ng isang lumang aklat sa kasaysayan. Ito ay isang buhay na salamin na nakaharap sa bawat henerasyon.
Isa itong paalaala na ang pagkakahating pinatubo sa takot, pagmamataas at maling paghusga ay maaring tumigas bilang daan-daang taong pagdurusa kung ating papayagan. Ngunit ito rin ay isang makapangyarihang katiyakan na anuman ang sirain ng sangkatauhan, may kapangyarihan si Jesus na ito'y ibalik. Pumasok siya sa buhay ng babaeng ayaw lapitan ng sinuman. Ipinakita niya ang paggalang sa lalaking Samaritano na hinamak ng lahat sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya bilang huwarang dapat tularan. Ibinuhos niya ang kanyang espiritu sa isang bayang sadyang iniiwasan ng iba, kahit pa kailangang maglakbay ng malayo. Iyan ang magandang balitang ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. Iyan ang tunay na anyo ng paghahari ng Diyos. Iyan ang pusong mahabagin ni Kristo na umaabot sa mga itinaboy, nagpapagaling ng matagal ng sugat, at bumubuo ng iisang sambahayan sa mga lugar na ang tanging nakikita ng lipunan ay mga kaaway. Kaya't ginagawa nating panalangin ang kwentong ito. Panginoon, turuan mo kaming makita ang iba gaya ng pagkakita mo sa mga Samaritano. Alisin mo sa amin ang pagkiling, ang pagiging makasarili, at ang aming mga pusong puno ng takot. Gibain mo ang bawat hadlang na kami mismo ang nagtayo, mga hadlang na di nabibigkas, ngunit nasa puso, nasa aming mga tahanan, simbahan at komunidad. Hubugin mo kami bilang mga sumasamba sa iyo sa espiritu at katotohanan, hindi nagtatalukbong sa likod ng tradisyon o pagkakakilanlan ng grupo. Hubugin mo kami bilang mga kapitbahay na nagpapakita ng habag kahit mas madali sanang umiwas. Gawin mo kaming isang nagkakaisang sambayanan sa ilalim ng iisang manunubos, si Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Kung ang paglalakbay na ito sa banal na kasulatan ay nagbukas ng iyong pangunawa, kung may mga katanungang bumangon sa iyong isipan, kung naalala mong si Jesus ay patuloy na pumapasok sa mga lugar ng pagtataboy, huwag mong hayaang manatili sa iyo lang ang mensaheng ito. Tulungan mo itong makarating sa isang taong kailangang marinig ito. Saglit kang huminto at pindutin ang like button sa video na ito. Ipadala ito sa isang kakilala mo at itype ang numerong 77 sa comment section para malaman naming naging makabuluhan sa iyo ang kwentong ito. At kung ngayon ka palang nakasama, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-activate ang notifications upang palagi kang ma-update sa bawat bagong pagtuturo mula sa Biblia, mga turo na simple, malinaw at totoo. Salamat sa oras mong inilaan upang manood. Salamat sa pakikiisa mo sa panalangin. Naway ibuhos ng Panginoon ang masaganang pagpapala sa iyo. At sabik na akong samahan kang muli sa susunod na aral.